Pagkain ng mga Tsino na inangkin na natin at ginawang Pinoy na Pinoy, Shanghai, ubod, toge, lumpia kayo riyan. Binalot at romolyo sa katatawanan ang ating mga timeline nung nanganak ng sari-saring memes ang isang pagkaing hindi nawawala sa handaang Pinoy, lumpia. Pero walang malutong na lumpia kung walang wrapper. Kaya bago tayo maglumpia food trip, tayo muna tayo sa Antipolo, Rizal, kung saan kilala si Herman sa paggawa ng lumpia wrapper. Galing din po kami sa sobrang hirap talaga, yung walang-wala po kami. Nagtiyaga po kami magkakapatid na matuto nito para at least man, hindi na kaya ng magulang namin. Kami naman po at magtutuloy at magtutuloy. Ang isang sako ng harina, hinaluan ng kutsarang mantika para hindi magdikit-dikit. Nilagyan ng anti-amag powder, asin at tubig. Iminasa. Nung lumambot, isinalang na sa lutuan o pugon. Pundidong bakal po ang ginagamit natin, kagaya po ng mga kawali. Kasi kung ordinaryong bakal, sa sobrang tagal ng ginagamit, lumalambot po yan. Ang sukat ng lumpia wrapper, tansya-tansyahan lang. Una kasi yun, pag gumagawa ka ng baguan ka, kadalasan hindi po talaga pantay-pantay. Pero kung ang tagaluto po namin is matagal na pong gumagawa, nakukuha na po yung tamang tansyado ng halos pare-parehas po. Sa loob ng isang araw, nakagagawa si Herman ng 15,000 na piraso nito na ibinabagsak sa gulayan sa bayan ng Angono. 6 to 10 pesos kada tanda o marker para sa tig sa 10 wrapper sa isang bundle. Kada araw malinis na siguro 5,000 or 4,000 patas. Yung iba, paninda po namin dito. Si Herman, binansagang hero champ sa paggawa ng lumpia wrapper. Pero ito raw ang paboritong lumpia ng ating national hero, si Gat Jose Rizal. Hindi hamak na malaki sa ordinaryong pork lumpia, jumbo lumpiang Shanghai ng culinary general na si Chef Chris. Sa pag-aaral natin sa kasaysayan, once na nagluto tayo, may tinatawag kaagad tayong parte mo. Kaya isang parte or isang hiwa ng manok ang mapupunta sa'yo. Same with lumpia, nakabilang na kaagad. Ito yung pinagmula ng lumpiang Shanghai. Ang kaibahan niya lang, mas malaki yung portion niya. Pinalamanan ng karneng baboy at toge. Mga cold cuts, ayun ang mga hilig nila eh. Kaya isang way para ma-introduce ni Jose Rizal yung pagkain natin, mag-introduce ng almost the same na itsura. Binalot sa lumpia wrapper na parang embutido. Ang laki. Madalas daw itong ipinapaluto ni Rizal kapag nagpupunta siya sa Germany noong 1800s kung saan siya nag-aral. Tinawag din itong spring rolls dahil sinasahugan ng mga gulay na ang mga sangkap available lang tuwing spring season o tagsibol. Pag-ikot ni Jose Rizal sa Europa, si Ferdinand Blumentritt, hinaus niya ang mga ilustrado at si Jose Rizal. Nabanggit nila doon yung mga pagkain na inihanda. Isa doon sa nabanggit doon yung lumpia, lumpiang baboy. Iba yung lasa niya. Parang hindi siya yung usual na nakakain ko sa mga handaan. Isa naman sa pinakamatandang restaurant sa Pilipinas na dinayo rin daw ni Gat Jose Rizal dahil sa kanilang lumpiang Shanghai, ang New Toho sa Binondo na itinayo noon pang 1800s. Pagmamay-ari ng Tsino na si Wong Tai Tang. Bali yung great-great-grandfather ko from Guangdong, China, pumunta sila dito sa Pilipinas ng mga kaibigan niya. Then nag-open up sila ng Toho Restaurant Antigua, which is maliit pa lang siya, parang karinderya pa lang siya noon. Sa tiyaga siguro ng great-great-grandfather ko, napalago niya to, yung quality ng food, hindi niya binabago, tsaka sobrang mura lang niya nabebenta, hanggang sa parami ng umu-orders. Ngayon po, gagawa po tayo ng New Toho Food Center Lumpia Shanghai. Ang kanilang lumpiang Shanghai, pinapalamanan ng karne, carrots at singkamas. Ipiniprito ng pahaba. Mas pinapa-espesyal ng kanilang sweet and sour sauce. Masarap siya, malutong, marami yung laman niya sa loob kaysa doon sa pinakabalot niya. Pero alam nyo
bang hindi raw talaga ipinangalan sa Shanghai sa China ang lumpiang Shanghai? Hindi raw ito sinadya. Ginawa lang daw ito para mas may recall noong 1800s. Nung time na ipinangalan yung lumpiang Shanghai, sikat yung Shanghai, China. Dahil isang urbanisadong lugar na siya. Sa lugawan at batsuyan ni Vivian sa Pasig, ang perfect kapartner ng kanilang lugaw, ang masarap paliguan ng manamis-namis na suka, lumpiang toge. Nagtanong sila kung ano yung tinda ko, lugaw lang. Ano bang pwede i-partner doon? So inisip ko na lumpia. So inisip ko lumpiang toge. Ang mga sahog nitong gulay, hindi muna nila iginigisa bago balutin. Hilaw na ibinabalot sa lumpia wrapper bago iprito. Dalawang klase ng wrapper ang kanilang ginagamit para raw mas makapal at hindi masunog ang gulay. Match siya kasi maalat, tapos sasawsaw mo naman yung lumpia sa suka, nag-ano yung alat at asim niya. Dahil sa kanilang lugawan with lumpia, nakapagtapos ng kursong pharmacy ang isang anak ni Vivian. Nakabili rin sila ng 2 sasakyan. Hanggang ngayon, pinipilahan sa Quiapo since 1956 ang Globe Lumpia House na sikat sa kanilang fresh lumpia. Si Boy Lantin, pangatlong henerasyon na ng kanilang pamilya na nagpapatakbo nito. Hanggang sa nakakita kami ng pwesto rito, inupahan namin. Noong time na yun, 1956, 300 lang ang upa namin. Ngayon sa amin na yan. Para sa akin, ang maganda yung tiyaga. Huwag yung pag nagsawa, ayaw na. Mahirap mag-success yung ganun. Kagaya namin, 14 years old lang ako. Ako na may hawak niyan. Hanggang sa anak ko, hanggang sa apo ko. Minana ko naman sa tatay ko, sa lolo ko. Tiyaga-tiyaga lang lahat. Ang sikreto raw talaga ng Globe Lumpia, ang kanilang secret sauce. Pero dahil nga secret, tumanggi silang ipakita kung paano ito ginagawa. Paalala nila, ang kanilang fresh lumpia dapat kainin sa loob ng 4 na oras para siguradong sariwa. Sarap pa din. May nagbago. Mismo yung laman ng lumpia, masarap talaga. Nabitin ba kayo sa ating kwento tungkol sa lumpia? Awat na! Lalo't kasama naman lagi ang lumpia sa ating mga espesyal o ordinaryong handaan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.